Marami sa ating mga kababayan ang nangangarap magtrabaho sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Hindi biro ang maging OFW, malayo sa pamilya at mga mahal sa buhay. Kaya naman, mahalagang paghandaan itong mabuti. Sa videong ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga importanteng hakbang para maging matagumpay ang inyong pagiging OFW. Tulad ng paglalaro ng boxing, kailangan handa ka sa laban. Dapat alam mo ang bawat hakbang, diskarte, at dapat malakas ang iyong loob at determinasyon. Samahan ninyo ako at sama-sama nating tuparin ang inyong pangarap na makapagtrabaho abroad. Una sa lahat, kailangan nating pag-isipan kung saang bansa at trabaho tayo mag-a-apply. Hindi tayo basta-basta pipili lang ng trabaho dahil may opening. Dapat alam natin kung ano ba ang in-demand na trabaho sa bansang gusto natin. Halimbawa, kung magaling ka sa pag-alaga ng bata, pwede mong subukan sa Canada o Australia. Kung nursing naman ang natapos mo, malaki ang demand sa mga bansa sa Europe at Middle East. Importante rin na aralin natin ang kultura at batas ng bansang pupuntahan natin. Iba-iba kasi ang kultura ng bawat bansa. Dapat handa tayo sa mga pagbabago at matutong mag-adjust. Tandaan natin na ang pagiging OFW ay isang malaking desisyon. Kaya dapat pinag-iisipan natin itong mabuti at hindi nagpapadala sa sabi-sabi lang. Pangalawa, kailangan tugma ang skills at edukasyon natin sa trabahong gusto nating applyan. Mas malaki ang tsansa nating matanggap kung may sapat tayong kaalaman at kasanayan sa trabahong ina-applyan natin. Kung kailangan mag-aral muna o kumuha ng karagdagang training, gawin natin. Maraming ahensya ng gobyerno tulad ng TESDA ang nag-aalok ng mga libreng training para sa mga gustong magtrabaho abroad. Huwag tayong matakot mag-invest sa sarili natin. Isipin natin na ito ay para sa mas magandang kinabukasan natin at ng ating pamilya. Tulad ng pagsasanay ko sa boxing, hindi ito madali. Kailangan ng disiplina, tiyaga at determinasyon. Pero kapag napagtagumpayan mo, masarap sa pakiramdam na alam mong kaya muna. Pangatlo, kailangan natin ayusin ang mga kinakailangang dokumento tulad ng passport, NBI clearance at iba pa. Importante na napapanahon o valid ang mga ito. Huwag na huwag tayong papatol sa mga fixer o illegal recruiter. Makipag-ugnayan lamang sa mga lehitimong ahensya na rehistrado sa POEA. Mahirap maging biktima ng mga illegal recruiter. Kaya mas mabuting sa tamang ahensya tayo lumapit at mag-ingat sa mga taong nag-aalok ng mabilis na paraan para makapagtrabaho abroad. Tandaan, ang pagiging ligtas ay napaka-importante. Huwag nating isugal ang katadsin kinabukasan sa hindi mapagkakatiwalaan. Kapag nakapagdesisyon na tayo kung saang bansa at trabaho tayo mag-a-apply, susunod naman dito ang paghanap ng employer o recruitment agency. Mas mainam kung sa mga POEA licensed agency tayo mag-a-apply para masigurado natin na ligtas at legal ang pag-alis natin. Maraming paraan para makahanap ng mga job openings. Pwede tayong maghanap sa mga website tulad ng POEA, JobStreet at iba pa. Pwede rin tayong magtanong sa mga kaibigan o kamag-anak na OFW na rin. Kapag nakahanap na ng potential employer o agency, basahin nating mabuti ang mga job requirements at siguraduhin pasok tayo sa mga kwalifikasyon. Huwag tayong mag-atubiling magtanong sa mga recruiter kung may mga hindi tayo malinaw. Tulad ng sa boxing, kailangan natin ng tamang tactics at diskarte. Dapat alam natin kung saan tayo magaling at kung saan tayo may tsansang manalo. Kapag natanggap na tayo sa trabaho, kailangan nating dumaan sa Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS. Dito natin matututunan ang mga dapat nating malaman tungkol sa bansang pupuntahan natin, mga karapatan natin bilang OFW, at mga dapat nating gawin kapag nakararanas tayo ng problema. Mahalaga ang PDOS dahil ito ang magiging gabay natin sa ating paglalakbay bilang OFW. Dito rin natin malalaman kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili laban sa mga pang-abuso. Huwag nating balewalayin ang PDOS. Isipin natin na ito ay para sa ating kabutihan at kaligtasan. Tulad ng sa boxing, kailangan natin ng tamang training at preparasyon bago sumabak sa laban. Dapat alam natin kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin para maiwasan ang mga injury at masigurado ang ating kaligtasan. Bago tayo umalis ng bansa, kailangan din nating sumailalim sa medical examination. Ito ay para masigurado na tayo ay physically fit para magtrabaho sa ibang bansa.
Karaniwan na ito ay ginagawa sa mga accredited clinics ng POEA. May bayad ang medical examination, pero ito ay isang investment para sa ating kalusugan. Kapag tayo ay na-clear na sa medical examination, makukuha na natin ang ating medical certificate na isa sa mga requirements sa pag-a-apply ng trabaho abroad. Tulad ng sa boxing, kailangan malakas ang katawan natin para makayanan natin ang mga hamon ng laban. Ang pagiging malusog ay napaka-importante para maging matagumpay tayo sa ating mga mithiin. Isa sa mga pinakamahalagang dokumentong dapat nating basahin at intindihin mabuti ay ang ating kontrata. Dito nakasaad ang mga karapatan at obligasyon natin bilang isang manggagawa sa ibang bansa. Siguraduhing malinaw sa atin ang mga sumusunod sahod, benepisyo, oras ng trabaho, tirahan at iba pang mahalagang detalye. Huwag tayong matakot magtanong sa ating employer o recruitment agency kung may mga hindi tayo malinaw. Kapag pipirma na tayo ng kontrata, siguraduhing pareho ang nakasulat sa kontrata na pinirmahan natin dito sa Pilipinas at sa kontrata na ibibigay sa atin sa bansang pupuntahan natin. Tandaan, ang kontrata ay isang legal na dokumento kaya dapat nating ito ay seryosohin. Sa araw ng ating pag-alis, siguraduhin kumpleto ang mga dokumento na dadalhin natin tulad ng passport, visa, ticket at iba pa. Mas makabubuting mag-check-in online para maiwasan ang mahahabang pila sa airport. Dumating sa airport ng maaga para magkaroon tayo ng sapat na oras sa immigration at iba pang proseso. Ilagay sa hand carry bag ang mga mahalagang dokumento at gamit para madali nating makuha kung sakaling kailanganin. Tandaan na maraming bawal dalhin sa eroplano kaya mas makabubuting i-check natin ang website ng airline na sasakyan natin para maiwasan ang abala. Huwag kalimutang magpaalam sa mga mahal sa buhay at ipagdasal ang ating kaligtasan. Pagdating natin sa bansang ating pupuntahan, kailangan nating maging mapagmasid sa ating paligid. Alamin natin ang mga batas at kultura ng bansa para maiwasan natin ang mga hindi pagkakaintindihan. Makipag-ugnayan sa ating mga kababayan na naroroon na. Sila ang mas nakakaalam ng pasikot-sikot at makapagbibigay sa atin ng mga tips kung paano mabuhay at magtrabaho sa ibang bansa. Huwag tayong matakot humingi ng tulong kung kailangan natin. Maraming mga organisasyon at ahensya ang handang tumulong sa mga OFW. Tandaan, hindi tayo nag-iisa sa labang ito. Marami tayong mga kababayan na nakararanas din ng mga paghihirap at kalungkutan ng pagiging malayo sa pamilya. Magtulungan tayo at suportahan ang isa't isa. Kahit na tayo ay nagtatrabaho na, huwag nating kalimutang mag-aral at mag-training para mas mahasa pa natin ang ating mga kakayahan. Maraming mga short courses at online programs na pwede nating pagpilian na pwede nating mapag-aralan kahit na tayo ay busy sa trabaho. Ang pag-aral ng bagong skills ay makakatulong sa atin para makapag-apply sa mas mataas na posisyon at makapag-uwi ng mas malaking sahod. Huwag nating hayaang maging kontento na lang tayo sa kung ano ang meron tayo ngayon. Lagi nating isipin na kaya pa nating mag-grow at mag-improve. Tulad ng sa boxing, kailangan natin mag-training at mag-ensayo palagi para mas lumakas at gumaling pa. Hindi natatapos ang pag-aaral at pagsasanay kahit na isa ka ng champion. Bilang isang OFW, napakahalaga na matuto tayong mag-budget at mag-ipon ng pera. Huwag nating gastusin ang lahat ng kinikita natin sa mga hindi naman kailangan. Magbukas tayo ng bank account at regular tayong magpadala ng pera sa ating pamilya sa Pilipinas. Kung maaari, mag-invest din tayo sa mga negosyo o real estate para may pagkakakitaan tayo kapag tayo ay bumalik na sa Pilipinas. Tandaan natin na hindi panghabang buhay ang pagiging OFW natin. Darating ang panahon na kailangan na nating umuwi sa ating mga pamilya. Kaya dapat ngayon pa lang ay nagpaplano na tayo para sa ating kinabukasan. Tulad ng sa boxing, kailangan natin ng diskarte sa paggamit ng ating enerhiya at resources. Hindi pwedeng lagi na lang tayong sumusugod at nagsasayang ng suntok. Dapat mayroon tayong game plan at alam natin kung kailan dapat sumuntok at umilag. Habang tayo ay nasa ibang bansa, napakahalaga na unahin natin ang ating kaligtasan. Iwasan nating pumunta sa mga delikadong lugar at makipag-usap sa mga taong hindi natin lubusang kilala. Alamin natin ang mga emergency hotlines ng embassy at ng ating recruitment agency para madali natin silang matawagan kung sakaling kailanganin natin ng tulong.
Regular tayong makipag-ugnayan sa ating mga pamilya sa Pilipinas para alam nila na tayo ay ligtas at maayos ang kalagayan. Maraming paraan para makagawa nito tulad ng pag-text, pagtawag o pag-video call. Tandaan, ang ating mga pamilya ay nag-aalala sa atin, kaya huwag nating kalimutang magparamdam sa kanila. Sa pagiging isang OFW, maraming pagsubok at sakripisyo ang ating haharapin. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, ang mahalaga ay ang ating kaligtasan at ang magandang buhay na maaring maibigay natin sa ating mga pamilya. Tandaan natin na hindi tayo nag-iisa sa labang ito. Naway naging malaking tulong ang mga ibinahagi kong impormasyon at mga payo sa inyong paglalakbay bilang isang OFW. Maging matatag at huwag mawawalan ng pag-asa. Ang tagumpay ay nakalaan sa mga taong handang lumaban at hindi sumusuko.